Sa tingin mo ay sapat na ang iyong nalalaman para mabuhay ang iyong buhay at makuha ang iyong ninanais. Sa kabila ng mga kaguluhan, hindi mo naisip na ang iyong diskarte sa buhay ay may masamang epekto sa iyo. Sa panloob na kaguluhan, ang iyong mundo ay unti-unting gumuho. Kapag nangyari ang isang emosyonal na pagkasira, ito ay resulta ng iyong kamangmangan at maging katigasan ng ulo. Ang isa o higit pa sa iyong mga emosyon ay hindi na maaaring isantabi at ipagpalagay na sila ay malusog, normal o pareho. Sa punto ng desolation, maaari kang makaramdam ng pagkalito, gulo o hindi makatarungan. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Dapat mong bigyang kapangyarihan ang iyong sarili tulad ng hindi mo kailanman ginawa dahil ang pagbabagong ito ay kailangang magmula sa loob mo. Upang mapagtanto ang iyong mga problema. Ang iyong mga damdamin ay nangangailangan ng isang mas malalim na pagmuni-muni, na kung saan sila ay mula sa mga nakaraang karanasan at pinalusog ng iba't ibang pampalakas. Ang pag-aaral at paglaki ay tumatagal ng habang buhay. Huwag hayaang hadlangan ka ng iyong paghatol. Habang tumatagal na ipagkakait mo ang iyong sarili sa liwanag, mas nagiging madilim ang iyong mundo. Kung ang iyong buhay ay hindi maayos tulad ng pag-urong, pagkaantala at pagsisimula muli, ito ay isang palatandaan na ikaw ay nakikibahagi sa isang pababang ikot ng buhay. Ang pag-secure ng iyong mga layunin ay hindi magiging sapat sa pisikal na mundo. Sa loob ng ilang panahon, binaliwala mo ang espiritual na koneksyon na mayroon ang iyong kaluluwa, na nagiging sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay. Kaya, kailangan ng ibang pananaw tungkol sa iyong panloob na enerhiya. Dapat mong suriing mabuti ang iyong inaasahan at intensyon. Habang iniisip mo ang iyong panloob na mundo, ano ang pakiramdam ng iyong enerhiya? Ang enerhiya na ito ay umaakit ng pagkakatulad. Nakakabit ka sa mga karanasan sa buhay tulad ng isang natigil na enerhiya at hindi makakakuha ng personal na paglago mula sa mga ito. Nabubuhay sa reaksyon. Ang iyong negativity ay nililinang sa pamamagitan ng pampalakas na ito, upang makagawa ng puwang para sa iyong pinakadakilang kabutihan. Dapat mong lansagin ang nakastok na enerhiya na ito upang kusang loob na pumili ng pagpapagaling ng kaluluwa. Ang mabisang pagbabago ay maaaring mangyari kung palawakin mo ang layunin ng iyong pag-iral sa halip na ang iyong pang-araw-araw na gawain. Maaari mong i-unlock ang iyong buong potensyal upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng dilim at liwanag. Napapansin mo ba kung paano ka nagsasanay ng mga emosyon? Ang iyong mga damdamin ay ang panimulang punto upang muling bisitahin ang iyong mga nakaraang karanasan sa buhay. Bago ka sumulong, matuto at lumago mula sa mga hindi natapos na aral sa buhay. Ang iyong kaluluwa ang iyong puwersa ng buhay. Kung wala ito, hindi ka maaaring umiiral ngayon. Dapat mong alagaan ito ng husto upang mapabuti ang kalusugan nito. Ang enerhiya ng iyong kaluluwa ay maaaring maramdaman at umakyat. Maging isang manggagamot ng iyong sariling-sarili sa pamamagitan ng pagdekondisyon ng iyong mga kalakip. Pagpapakawala ng iyong mga negativity at pag-aapoy sa iyong walang pasubaling pagmamahal. Hindi alintana kung sino ang may kasalanan, kapag malaki ang iyong timbang. Walang makakagalaw patungo sa liwanag. Dapat mong ilabas ang iyong paghatol sa sitwasyon upang maiwasan ang karagdagang pagkawasak. Upang magkaroon ng maayos na pagsasara at pagtanggap. Walang tama at mali kundi madilim at liwanag lamang. Ang magkabilang panig ay kailangang magpatawad at ilabas ang kasalanan. Ang pagyakap sa unconditional love ang kailangan ninyong dalawa.
Ang pag-ibig na ito ay nagbibigay ng pangmatagalang pagkakaisa at kasaganaan sa buhay. Maging banayad sa iyong sarili. Hindi mo matatalo ang kamatayan pagdating ng oras. Mamuhay ng walang pagsisisi dahil ang bawat sandali ay karapat-dapat sa iyong pagpapahalaga. Kaya maglaan ng oras para lang gawin iyon sa halip na maging absent-minded o magmadali sa susunod na gawain. Kung nag-aalala ka, oras na para palayain din iyon. Ang pagmamahal sa iyong sarili ng walang pasubali ay nagsisimula sa loob, nang hindi inilalagay ang negatibong emosyon sa iyong sitwasyon sa buhay. Ang lipunan ay puno ng mga inaasahan. Hindi ka immune sa kanila dahil mayroon kang mga inaasahan mula sa mga tao at mga bagay din. Sa lalong madaling panahon o huli, ang iyong katotohanan ay nanganganib sa iyong mga inaasahan dahil sa hindi inaasahang mga resulta. Dapat mong pagnilayan ang reaksyong ito kung ito ay mula sa iyong hindi pagkakapantay-pantay. Iyong nangingibabaw na pag-uugali o iyong takot sa kaligtasan na pisikal o emosyonal. Ang side effect ay ang iyong pagnanais na hindi masisiyahan ang iyong ilusyon na pagiging perpekto. Higit pa rito, ang isa o higit pang mga negatibong emosyon tulad ng kapaitan, kawalan ng laman, kalungkutan, sama ng loob at pagkairita ay nagiging prominente sa iyong nakagawiang pattern. Hindi alintana kung gaano kalalim ang iyong mga inaasahan, maaari mong gisingin ang iyong sarili upang itigil ang pagsira sa sarili. Upang hikayatin ang pamumuhay na batay sa pag-ibig. Ang pagdekondisyon ng iyong mga inaasahan ay ang iyong paraan sa liwanag. Magiging maganda ang buhay nang walang anumang problema. Ito ang iyong pananaw sa buhay mula sa reaksyon sa iyong mundo. Naisip mo na ba na ikaw ang problema? Ang negativity ay patuloy na umaakit at nakakabit sa iyo dahil sa iyong mga negatibong emosyon. Ang iyong buhay ay magiging napakaganda kung maaari mong ihinto ang pagpapakita ng iyong negativity. Mula sa iyong saloobin, pangunawa, reaksyon, paghatol at paniniwala. Sinisira mo ang iyong sarili ng masama. Sana isang araw ay magising ka mula sa sariling bangungot na ito.